Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman i-analyze natin ang mainit-init pang katatapos lang na match between Super Grandmaster Wesley So and Super Grandmaster Richard Rapport ng Armageddon Series Losers Semifinal Round. Unahin natin sa game number 1, white si Wesley, black si Rapport. Ang gamit po natin ngayon ay Lichess diagram dahil sa chess.com hindi pa na ire-record. Okay, simulan na natin ang ginawa ni Wesley. Nag-E4, nag-C6 si Rapport, Karukan ang ginamit, nag-D4, D5 mainline, kumapture sa D5, exchange variation ang pinili ni Wesley, at nag-Bishop D3, inunahan na ang development square ng Bishop, at nag-Knight C6, may atake, C3 para solid lang, defense, nag-Knight F6, Bishop F4, inunahan naman ni Wesley ng forma ang Queen sa C7. Kasi dito, kapag nag-Knight F3 ang white, inuunahan ng black yan para walang Bishop F4 na mainam sa E5 square control. Okay, kaya dito, Bishop F4 muna, nag-Bishop G4. O, hindi pwede sa F5 pero sa G4 naman pumunta, umatake sa Queen, nag-Queen B3 naman si Wesley para may counter attack sa B7. Dito kasi pinoprovoke talaga ang white to play F3 tapos mag-Bishop H5. Maganda nga yung F3 nakabara sa bishop pero yung F3 square ay para sa knight. Mas mainam ang knight dyan occupied na. So medyo parang may konting pangit sa puti. Kaya dito, Queen B3 ang ginagawa. At nag-E5, talagang magulong maglaro si Rapport. Sinabayan, H3. Halatang aral din ni Wesley ang linya. Kasi kung ako puti dito, wala akong idea sa line, kakapturing ko lang yan Tapos, magda-Knight H5. Ayan, guguluhin ng black ang linya. Ayan, may mga capture na sabit doon. Magulo ang linya na ito. Pero aral ni Wesley, H3 ang good move dito para kumounter. At nag-Knight A5, atake muna sa Queen, depensa na rin sa B7. At nag-Queen C2, kumapture, nakipagsabayan na, Knight takes G4, Knight D2. Dito kasi ang palagi ang ginagawa sa linya, Queen E2 check naman. Tapos magku-Queen E7 para hindi maka-capture sa knight kasi ayun nga, mache-check yung king, Pero dito ayaw ni Wesley ng early queen to queen. Nagbago na diskarte ni Wesley Knight D2 at nag-G6, King F1, yan ang bagong luto sa opening na ito dahil sa mga nagdaang laban, Knight H3 ang palagian dito at mayroon din namang Knight E2. Okay, pero dito tayo sa King F1 at nag-Bishop D6, Knight GF3, King F8, nakigaya din naman si Rapport. Ba't ayaw niya mag-castling? Ano meron pag nag-castling? Castling naman di ba? Okay lang Sabay rook E1 lang. Gumaya si Rapport Nag-King F8, Rook H4 para mapaalis na ang Knight. Nag-H5 pero hindi sumang-ayon ang computer engine. Dapat daw simpleng balik lang, uwi lang sa square. Pero dito, nag-H5 at lumabas ang excellent move ni Wesley. Pakiguess nyo po, unang puzzle natin. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong effort at congrats sa mga nakakita. Bishop takes G6, excellent sacrifice by Wesley. Aba, maganda laro ni Wesley ngayon Capture, Queen takes G6. Sacrifice pero babagsak ang H5, nag-Rook H6 pampaalis, nag-Queen F5 check, at nag-Knight F6, Knight E5, naku po. May paparating na Knight G6, mga gulo-gulo, sabay Knight takes F4, nag-Queen C7, Rook takes F4. Maganda sa paningin kasi may puwersa sa F-file pero ang excellent move ay Rook takes H5. Na kapag kinapture yan, Queen takes F6. Oo nga pag nag-King E8 or King G8 may simpleng Queen G6, mababawi din kagad ang Rook. Rook takes H5 ang excellent move mga kamatyas. Pero hindi nakita ni Wesley, nag-Rook takes F4. Time check tayo. Ayun, nasa bullet time na sila, At nag-King G8, iwas sa F-file, nag-Queen E6 check, King G7, at nag-Rook F5. Another strong move kasi mag-Rook G5 check na yan. Nag-Rook E8, blunderacious ang nilagay ditong tira ni Rapport.
At nag-rook G5 check, King F8, ayun. Sige po, dito second puzzle tayo. Find the excellent move of Wesley So. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Ang inihataw, piling-piling tira, Knight D7, sacrifice. Talagang mainit ah. Mainit ang tira ni Wesley ah. Kinapture ng queen, may rook G8 check para malihis naman ang pagkakadepensa ng knight sa queen. Puwersadong kainin. At ayun, na queenless na nga. Nag-rook F6, knight F3. Yan, para mag-join naman ng isa pang pyesa. Magda-knight G5, knight H7. Nag-rook F7 dahil sa dala ng pagka-pressure na bitawan ng bishop. Naunahan kagad ni Wesley dito sa game number 1 mga kamatsas. Ba? Parang malamyawi yung mga tirada ni Wesley ah. Yan ang dapat na matagal nating hinahanap sa kanya, no? Okay, lipat naman tayo ngayon sa game number 2. Must-win situation si Rapport para umabot pa sa Armageddon. Silipin natin. Black naman dito si Wesley. Nag-knight F3 si Rapport. Nakiramdam muna D5, G3, C5, Bishop G2, Knight C6, nag-castle at nag-G6. Ayun. May mga araw-araw na lumalabas kay Liches ngayon mga kamatsas. Huwag kayo malilito ha. Nasa Liches yan eh. Nag-C4, D4. Medyo maganda kagad ang forma ng sentro ni Wesley. Mapang-ipit kagad. Nag-E3, basag, Bishop G7, capture, Bishop takes D4. Ayun, ang bilis ng pangyayari na wala kagad sa Liches opening database. Balikan muna natin mga kamatsas, ang bilis ng pangyayari ng combo. C takes D4 kasi ang tira dito. Pag knight takes D4, nawala po sa libro, no? Capture, at nag-knight C3, knight F6, knight B5 para capturein ang bishop na yan. Nag-castle lang, takes, at nag-D3, no? Medyo kailangan mag-ingat dito ni Wesley kasi dalawang espada ang naiwan kay Rapport. Pero ang maganda naman ito sa position ni Wesley, weak naman ang D3 ng puti na pwedeng targetin yan. Tinarget na nga Bishop F5 atake at nag-Bishop E3, pinakapture na. Ayun, may bawi sa C5. Nag-Rook F E8, Rook E1, dinoble atake at nag-Queen takes C4, Bishop takes E7, Knight E4. Ayan, para ma-disconnect ang tore sa Bishop. Rook C1, atake muna sa Queen, pero pinakapture ang pawn sa A2. Nag-Rook C7 at yan pala ang sadya ni Rapport para depensa ng Bishop and control the 7th rank. Pero dito mga kamatsas, hindi natatapos ang malamyawi at malamikail tal na hataw ni Wesley. Pakiguess nyo po, another puzzle sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa mga nag-e-effort and congrats sa nakakita ng knight takes F2 na hataw. Talagang naging Mikhail Tal si Wesley dito. Nag-Queen D4. Ayun, bad move. Kitang-kita sa evaluation bar. Kasi dito, ano meron kung capturein ang knight? Magku-Queen takes B2 check. Na kapag hinarangan ng tore, mayroong Queen B6 check. Yan ang masakit kasi bibigay ang tore. Na kapag nag-Rook C5 yan ang pinangharang, may Rook takes Bishop, mawawala ang pagkakadepensa, makakapture ang tore. Okay, super winning for black ito. At kung ang gagawin naman ay halimbawa mag-King F1 para makaiwas sa mga check-check na makukuha ang tore, magku-Queen B5 check. May combo na ganon. Na kapag nag-Rook E2, Bishop G4, ang layo pala. Malayo ang linya na bibitawan, malayo. Ngayon, kung dito naman haharang, may Bishop D3 naman, queenless. Winning for black pa rin. Ang tindi ng laman. O balik tayo, kaya ang ginawa dito after knight takes F2, nag-Queen D4 pero hindi pa rin po natumbukan ang tamang tira na Bishop D5. Ka-counter attack lang pala sa Queen. Yan ang timpladong gusto dito ng computer engine. Pero balik tayo sa ginawa ni Rapport, nag-Queen D4 at nag-Queen A5. Ayun, double attack. Nag-Rook EC1 para depensahan at nag-Knight D3.
B4, Queen B6. Ayun, dinaan na sa exchange para mawala ang Queen. Nag-Rook D1 iwas, Knight B2 atake, Rook F1 at nag-Bishop D3. Nag-Rook F4 at yun, nasundutan na sa baba. King F2, Knight D1 check, King F3, and nag-Bishop F5 para ayaw patakasin ni Wesley sa G4 ang King. Pero ang accurate ay Rook A2. Yan pala. Para check dyan. And mas gusto ko yung F5 eh. Para di makatakas yung King. Pero balik tayo. Nag-Bishop F5. Nag-G4. Ayan, para mag-gain ng mga extra square ang King. Nag-Bishop E6. King G3 takas na, Knight E3, Bishop takes B7, Rook A3, nag-B5. Okay, inatake ng Bishop ang Torre, nag-Rook D3 iwas, Rook F3, nag-pin sa Knight, Bishop takes G4, ayun lang. Naistorbo ang pagkakapin. Kumounter attack sa Rook at nag-Rook takes Bishop, another good move. Takes, at ang huling bitaw, napakalakas, Knight F5 check, double, tangay ang Torre sa E7, nag-resign si Rapport sa game number 2. Nanalo si Wesley. Matindi. Ito po ang kanilang updated bracket. Update tayo. Ang makakaharap niya ay si Nodirbek Abdusattorov na tinusiro naman ni Jan Krzysztof Duda. Ayun, si Duda ang waiting ngayon para sa pinaka grand final. Ayan, pinili ko po yung pulang damit para pulang-pula talaga kasi red ang theme color ng Armageddon. Umabot po sa 170 plus ang heart rate na naman ni Wesley. Ayan, sa mga gusto pong makapanood ng talagang live action na naganap, sili po kayo sa World Chess na YouTube channel, makikita nyo po doon. May mga commentators doon. Okay? Ayan, abang tayo kung sino ang mananalo between Nodirbek Abdusattorov and Wesley So sa September 20. Ayan, mamaya na pala yan mga kamatsas. Pag nanalo siya, nalampasan niya pa yan, didiretso na siya kay Duda. Ayan, maganda si Duda kasi sa score nila, ang alam ko nakakalamang si Wesley. Alam ko tambak itong si Duda eh. Tuwing nakakaharap si Wesley, laging pinipisak ni Wesley yan. Maraming salamat sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise. Click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili po kayo. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.